One FM. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Palawan, 99.3 Baler. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM, your only one FM. One lang yan. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Sa bawat hamon ng buhay, dapat marunong kang lumaro. Parang sa mundo lang ng palakasan, di ba? Kapag hindi ka nag-focus sa laban, pwede kang matalo. It's a beautiful Saturday, mga kabahagit kawan, and welcome to another episode of Sports Minded. My name is Kathy G. Excited ako sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito, mga kawan at kabahagi dito sa Sports Minded dahil isang legend ang ating makakasama sa araw na ito, 'di ba? Hindi lang siya sikat sa Pilipinas kundi sa buong mundo, mga kabahagit kawan. And we are so happy and thankful dahil napagbigyan niya tayo, 'di ba, na makakwentuhan siya sa loob ng isang oras. At hindi lang basta natin siya nakikita yung kanyang pangalan po sa ating mga history books, kung hindi live natin siyang makakasama ngayon dito sa studio. Mind game ang usapan, lakas makatalino, di ba? Pero bago ko po siya ipakilala sa inyo, mga kabahagit kawan, napapakinggan po tayo sa lahat ng Radyo Pilipino at 1FM stations. Ganun din sa ating streaming at www.radiopilipino.com or www.1fm.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating Facebook page and YouTube na Radyo Pilipino and 1FM. Kapag meron po kayo mga katanungan, you may text info sa 0968-898-2503. Kaya mga kabahagit kawan, nako, kailangan na nating i-introduce sa inyo. Pero bago yan, syempre, para magkaroon na kayo ng hint sa ating guest for today, here we go for our One for the Books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Alam nyo ba, mga kabahagit kawan, na ang chess, meron na silang hint, ay pinaniniwalaang nagsimula sa bansang India at tinawag itong Chaturanga. Yan, na ang ibig sabihin ng 16th century AD. Yan ang ating One for the Books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. And here's another one. Alam niyo rin ba na ang larong chess ay required na subject sa bawat paaralan sa bansang Armenia? Bakit dito sa Pilipinas hindi? Naku, parang kapag yun, meron subject, kailangan ko muna magpaturo sa ating guest, di ba? Parang alam ko, dama lang eh. Anyway, another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Ito kadalasan ko itong naririnig eh. Sabi nila, ang salitang checkmate, diba, ay galing sa Persian na ang kasabihan ay shamat o ang ibig sabihin ay the king is dead. That's another one for the books. And this time, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Nako, kumapit na kayo mga kabahagit kawan na dahil ang ating guest ngayon ay talaga naman one of a kind at talagang the legend na matatawag. Noong 1974 po, at the age of 22, he became the first Filipino and Asian to qualify for the title na Grand Master. Siya po ay nanalo din ng silver medal in the 21st Chess Olympiad sa Nice, France. Hindi pa dyan natatapos, mga kabahagit kawan, ha?
He is considered the strongest chess player the Philippines produced during the 1980s and 1990s and played for the Philippine on board 1 in 17 chess Olympiads. Wow! At in 2021, siya naman din po ay inducted into the World Chess Hall of Fame. Ayan. Kaya, nako ha, eto lang yan. Hindi pa yan. Dahil fresh na fresh sa pagkapanalo ang ating guest for today. Nako ha, I can smell pa yung kanyang pagkapanalo. Fresh from Guam. Diba? Siya lang naman po ay nanalo din sa 2023 Guam International Open Chess Tournament at Dusit Beach Resort. Ayan. Walang iba yan. Siyempre, ang kagalang-galang, walang iba, the legendary Sir Grandmaster Eugene Torre. Hi, sir. Hi. Magandang araw po sa inyo. Good day. Thank you for inviting me and good day sa ating mga listeners and viewers. And very happy ako pagka na-invite ako when sports is involved. Yes, Ayan. nako, sobrang masaya po kami, sir, na napagbigyan niyo po kami despite of your busy schedule. Pero modesty aside lang, no? I-correct ko lang kasi mukhang late na ng konti yung yung about sa Olympiad. Opo. Actually 23 na times 23 tayo times. nakalaro. Oh. Kasi kung 17 lang, Opo. meron ng mga naka-20 Yung si Grandmaster Lajos Portis from Opo. Hungary, 20 na yun So, na-surpass lang natin nung naka-21 na ako. And eventually, a total of 23 Olympiads na participation. Wow, ganun na pala kadami, sir. Opo. Nagsimula ako nung 1970. And yung huli ko yung 2016 Olympiad. Yung 1970, it was held in Siegen, West Germany. Meron pang West noon, ang Germany. And then, itong huli, 2016, sa Baku, Azerbaijan. Yun ang huli ko. Oh, actually, sir, ang dami nyo pa nga po dito sa listahan ko, yung inyong medal record representing the Philippines, 'di ba? Pero sabi ko nga po, hindi ko na siya kayang basahin dahil baka bukas pa po tayo matapos, sir. Or baka sa susunod pa na Sabado. Sa dami po ng achievements niyo, sobra talagang nakaka-proud, nakaharap ko po kayo ngayon. Pero sir, before we proceed po sa ating katanungan, sa ating pong kwentuhan, is it okay? We'll just pause for a short break at magbabalik po tayo dito sa Sports Minded sa 1FM at Radyo Pilipino. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. This is your only 1FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Wow, wow, pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Oh yeah. Everyday ko ay kumpleto na. Oh yeah. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, your only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM. Your only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM.
This is Sports Minded. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G. And of course, kanina napakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Walang iba nga po kundi the GM Eugene Torre. Ayan, GM Eugene Torre, syempre pagdating po sa ganyang pangalan, chess ang ating pumapasok sa ating isipan, di ba? Sir Eugene, tell us your story po. Where you grew up and how was your childhood? Bata pa lang po ba kayo? Mahilig na po talaga kayo mag-chess. Mahilig talaga yung family kasi unang-una yung apelyido namin, Torre. Oh, yes. So, Di ba? Opo. Doon pa lang sa apelyido, talagang very chessy na. But anyway, yes, yung family kasi talagang mahilig mag-chess. Opo. Yung older brothers ko na tatlo, nung una, syempre mas magaling sila sa akin. But good thing, dahil doon ako nakakuha ng practice. Opo. Kasi during those days, halos wala namang tournaments sa chess. Opo. Hindi nga recognized ang chess sa buong Asia. Wala pa. Wala pang mga competition practically. Opo. Tapos pagka nagkaroon pa tayo ng pa-tournament noon, once a year lang yung international. So talagang wala. So that's where I managed to have an advantage over other mga kabataan Opo. during that time na I came from a chess playing family. Oh. And very supportive yung parents namin. Opo. Actually, mas gusto nila, doon kami naglalaro sa bahay rather than lumalabas sa mga barkada. Oo, so... Gaano kayo kabata nun, sir, na naglalaro na kayo ng chess? Well, mga sabi nila, mga 5 or 6 years Wow, old, natuto na Okay. ako. Oo, and doon pa lang sa Iloilo, mukhang natutunan ko na yung rudiments ng game. Opo po. So, but then, yung lolo ko rin, nakatulong din dahil every afternoon, after siya mag-siesta, yun ang gusto niya maglaro sa akin at binibigyan niya ako ng reward pag nanalo. Ano naman reward nyo, sir? During that time, may value pa yung 5 Cinco. Oo. May value pa, mayroon ka pang mabibili during that time. Opo. So, yun, na-inspire ako lalo because of the support of the family. Opo. And then, meron na akong mga ready na opponents na malalakas, yung mga brothers ko. Kaya palagay ko yun ang nakabigay sa akin ng advantage para ma-improve ko yung laro ko sa chess. So it really runs in the blood talaga, sir. And in the name and in the Oo blood. nga, in the name and in the blood. Champions din po ba sila, sir? Like you? Champions din po ba itong mga brothers nyo? Ay, alam mo, yung isa, si Vicente Torre, Opo. was also a member of the Philippine team one time in 1978. So for the first time, I don't know kung sa Philippines lang or in the world, Opo. na yung representative ng isang team brothers. Wala akong nakikita na sa ibang countries na nag-represent brothers So pero baka hindi complete yung pag-check ko. Pero at one time, magkapatid kami nag-represent Wow. sa World Chess Olympiad 1978 sa Buenos Aires. Talaga palang nakaka-proud na yung siguro proud na proud po, sir, ang inyong mga Sir, di ba, yun nga, as early as 5 years old, naglalaro na kayo ng chess. But nagpi-play din po ba kayo ng iba pang pambatang laro or talagang chess na lang? Hindi, mahilig ako. Malikot ako nung bata ako. Pero yung mga laro ko, yung mga dating usong laro, yung mga tumbang preso. Naglalaro din kayo nun, sir? Oo, yung ano ba yan? Mga Yung patintero, ganyan. patintero. Oo, tapos yung may yung minsan uso pa noon yung text, 'di ba? Tapos okay. yung may triumpo pa ng konti. So normal ako yung kabataan ko, except na talagang nakahiligan ko yung chess. Ayun. May mga friends din kayo nung time na yun, sir, na naglalaro ng during yung age nyo na yun, na naglalaro ng chess? Sa mga classmates ko, mayroong naglalaro. At minsan nga, pag naboboard ata kami doon sa tinuturo ng teacher,
Minsan naglalaro kami doon sa likod. Pero very seldom lang yon. Opo. And I think one time nahuli pa kami. Kaya talagang Hindi nyo na pinunta. hindi na namin ginawa. Oo. Opo. So, yun. May mga marurunong din maglaro sa mga classmates ko. Sa high school. Sa high school. Sir, yung tore, sa chess is like the rooks, tore ng castle? Correct. Tama po ba? Oo, tore. Talagang pang-ano talaga kayo. Doon pala talaga kayo ang ano nyo, na linya. Sir, you were considered the strongest chess player the Philippines produced during yun nga kanina, 80s and 90s. At the age of 22, you already got title of Grandmaster. Ano po masasabi nyo dito? Paano nyo nakuha yung Grandmaster? Nung 19, kaya nga, alam mo naman yung, saan nga nakuha yan? Sa Google, sa Yung Wikipedia, Google, sir. a little bit, minsan inaccurate. No? Opo. Actually, nagcha-champion na ako 70s eh. 70s pa lang. Okay, no? as early as 70s. Oo. And national champion ako 1972. Yeah. Tapos 74, naging grandmaster ako. Yes. Nag-international master din ako 1972 sa Hong Kong. No, nag-first national champion ako 1970, as early as, As 70. 1970, sir. Oh, 17 years old ako noon. At no, sorry. Hindi pala. 18 ako, going 19. Oo. Doon yung nakuha, sir, as early as that, ano? 1970, naging member ako ng Philippine team. 1972, nung nag-champion ako sa Asian Championship sa Hong Kong, doon ako naging IM. That is lower than Grandmaster na title. IM muna, But that's sir. already international title. And then, in 1974, after 2 years, yun, nakompleto ko sa Olympiad doon sa Nice, France. Okay. Sa board 1 doon. Even myself, I was surprised yung result ko roon eh. Kasi I scored 9 wins and 10 draws. Wow. No ganun. loss. Talaga. That, Grabe, in ang board galing. 1 in board 1. Ang galing. Sir, actually, nakita nga naman Kasi- yung mga pictures nyo eh. Kasi sa board 1, doon na yung pinakamagagaling eh. Na puro sila mga grandmasters Opo. na yon, karamihan. And pati ako na-surprise and thankful na nakalaro ako ng ganon kasi Opo. eventually, yun nga, nakuha natin yung grandmaster title and first kasi noon sa Asia. Opo. Sir, Actually, Opo. meron kaming parang agreement with my dad na nag-decide na kung kailangan mag-campaign kasi ako sa Europe noon. And I did that in 1972 hanggang 1973, almost a year. opo. Kasi kung dito lang, walang tournaments dito noon. Yun hindi kasi masyado pa, hindi sir, ka recognize. hindi mo ma-achieve yung pagiging grandmaster. Kaya pumunta kayo ng Nag-decide yung family, pero siyempre ako yung magdi-decide talaga. Opo. Love ko naman yung chess. So, go ako. Siyempre. Sir, yun nga po, kinukwento nyo, kayo yung nag-iisang nakatalo sa reigning world champion na si Anatoly Karpov sa game. And after that, it became part of Filipino chess history na po yan. Ano po tumatakbo sa mind nyo nun, sir? Na kayo yung nakatalo dun kay ano? Yung During that reigning time, world. 1976. Opo. Kasi si Karpov noon, bihira matalo yun eh. Very positional maglaro. Opo. Kaya pati ako na-surprise nung napanalo ko yung... Pero quadrangular lang yun eh, 4. May chance talaga na ma-upset, kasi hindi masyadong mahaba yung mga number of games. Opo. So, yun nga, na-upset. Quadrangular match yun, 1976. Si Karpov, tapos yung isa si Grandmaster Ljubojevic, supposedly champion ng Europe. Ang isa naman si Grandmaster Walter Brown, who Opo. supposedly champion naman siya ng Amerika. Ako naman, supposedly, nagre-represent ng Asia. Okay. Oo. So, yun. Anong naramdaman nyo, sir, habang kalaban nyo siya? Ano nararamdaman yun mga time na yun? Kasi Actually, syempre, yun nga, syempre reigning may champion kaba, siya. May Opo. kaba. Pero, yung kaba normal naman yon na kinakabahan ka, especially sa umpisa. Okay. Pag nag-iisip ka na naglalaro na, nawawala na yung kaba na yon. At yung kaba na yon, basta manage mo yung kaba na yon, maganda nga yun eh.
Mahirap yung hindi ka kinakabahan. Yung masyado kang confident, sir, no? Overconfident or you don't care kung matalo ka. Okay. Kaya hindi ka kinakabahan. So, yung kinakabahan ka, okay lang yon pero controlled. Oo. Pag nasobra naman po kasi, hindi ka rin makakapag-focus. Oo. Parang walang pinagkaiba yan sa overconfident at saka walang confidence. Walang confident. Kailangan somewhere in the middle. Sir, sabi nila, magaling daw po sa math ang mahilig mag-chess. Is it true daw po ba? Math wizard po ba kayo, Sir Eugene? No, sa totoo lang, Nung nag-aaral pa kayo, oo. nung high school, talagang math ako. Wow. Oo. Doon ako nag-excel. Oo. Sa ibang subject, doon naman ako sabihin natin, average na lang, average. Pero pagdating sa math, ay kahit yan. na Oo. itanong, sir. Actually, nung pag-college nga, dahil doon ako nag-excel sa math, Opo. engineering dapat ang kunin ko eh. Pero I realized, kasi yung brothers ko na dalawa, engineering din ang kinuha. Opo. Mahirap. Mahirap yung requirements ng engineering. So, sabi, mukhang mahirap ko ata makombine yung chess and engineering. Kaya nag-decide ako, ang kinuha ko, BA, Business Administration. Pero di ba Hindi, engineering, may sir? ano rin yun, Opo, more on math din? Kailangan din yung business administration na ka rin pero ang requirement at least Hindi ganun katindi, sir. hindi ganun katindi sa engineering. So that's what happened. Oo. Speaking of math, sir, may equations po ba sa chess? Ano yung mga tactics or techniques? Meron po ba? Hindi, mayroon talaga. Kaya nga may mga libro, The Art of Tactics, The Art of Positional Play. Ang sabi nga nila, ang chess is a combination of science, art, Opo. and sports. Tatlo yan. Tatlo. Oo. Sport kasi kailangan kondisyon ka. Yes. Hindi pwedeng wala ka sa kondisyon. Kaya pati yung kinakain mo dapat mga masustansya. At saka kailangan walang bisyo. O kaya makikita mo ngayon yung karamihan sa mga top players walang bisyo, walang sigarilyo. Never kayo nagbisyo, sir. Hindi, meron nga during that time. Nung hindi pa natin na-appreciate masyado na kailangan pala discipline Yes, ka talaga. discipline. Opo. And may kabataan pa tayo ng konti noon. May mga wrong moves nga ako. Opo. So, kaya nga, every time meron akong pagkakataon or opportunity, yun ang sinasabi ko parati sa mga kabataan. Yes, sir. Na what you learn in chess, you apply it in life. So, kung naghahanap tayo parati ng good move sa chess, dapat ganun din sa buhay. Alam naman natin na yung mga bisyo, mga blunders yun kung sa chess, dapat iwasan natin yon, di ba? Lalo na yung drugs, Yes, blunder opo. na blunder yon. Talo kagad tayo ron. Utak mo, sir, ang sisirain Maski nun lang mga Opo. smoking and all that. Tapos yung mga pagka kumakain tayo ng hindi healthy, minimal lang yon. Pero negative din ng konti yon. Kasi ang chess, it's either your moves are positive or negative. So looking forward tayo na parating positive para yung position natin maging positive overall. Mas maganda rin yung positioning. Oo. Ayun. Nako, kaya nga ang dami palang combination, sir, kasi ang sinasabi nila, maglalaro ka ng chess, uupo ka, syempre kailangan gamitin mo yung utak mo, yung taktika kung paano mo latalunin yung kalaban, di po ba? Kaya kailangan seryoso. kondisyon ka. Opo, condition And then, yung focus preparado talaga. ka rin. Opo. Nag-prepare ka ng mga openings mo. Kasi ang chess tatlo yan Mayroong opening, mayroong middle game, Opo. at mayroong end game. So, as much as possible, dapat preparado ka sa tatlong stages na yon. Marami namang mga books ngayon na Opo. makakapag-aral ka. During my time, libro lang. Pero ngayon, kung masipag ka, andyan yung internet. Oo, nakakapag-aral ka na ngayon. Ang dami talagang ways Para kaya ang daming matuto ka, sir. gumaling na mga kabataan ngayon sa chess. Yung mga kabataan natin, magagaling ngayon. Kaya po. Pero, the thing is, yung mga ibang countries, yung ibang mga kabataan,
magagaling din because of the Talagang laban talaga. Laban Inaaral talaga. din nila. Opo. Oo. So sir, binanggit nyo, may 3 stages yan. Oo. Pero sasagutin niyo po yan, sir. Magpa-pause for a break po muna tayo, Sir Eugene. Magbabalik po ang Sports Minded. Makalipas lang ang ilang paalala. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan, ang mga DJs ay the best, talagang pinakikinggan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. One lang yan. One FM. Your only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan, mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan, umaraw man o umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Your only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G, of course, with GM Eugene Torre, the legend. Kaya kanina, bago tayo mag-pause for a break, meron tayong hanging question kay Sir Eugene. Meron siyang binabagit na 3 stages. O makinig kayo maigi kasi para tayo nagle-lecture dito. At least, eto na. Yung mga mahilig maglaro ng chess dyan. Di ba kasi kung minsan tayo, kapag yung wala tayong magawa, nainip tayo, or bawa nasa outing tayo, bit-bit lang natin yung yung piece of board na yon, you can play na. Oo, Di ba? oo. So Eugene, can you tell us yung 3 stages po? Ayun, yung opening, Opo. middle game, at end game. Itong tatlong stages na ito, very important ito. Opo. Yung opening, requirement talaga dyan na pag mag-isip ka kung ano yung mga opening na ititira mo and defenses. Yung opening sa white and then yung defense sa black. So marami yan kasi Pero ang mga classical opening, usually yung E4, yung sa harap ng king, o kaya D4, sa harap ng queen. Usually 2 square yung galaw ng pawns. So yun. Pero pati yung tawag nila English opening, yung C4 naman, maganda rin yun. So maraming, maski yung knight F3, yung kabayo kagad, Opo. maganda rin. So maraming ways to open a game. So ayan, kaya importante yung aral ng aral. Kasi sa opening, kailangan meron ka ng preparation kung ano yung pag-aaralan mo rin yung style ng kalaban. Ano ba yung opening na parang hindi siya sanay? O parang nakita mo sa mga games niya na parang hindi siya mapakali dahil hindi niya gusto yung ganong mga situation. So pagdating din sa middle game, ayun naman, kanya-kanya na yan. Okay. Kasi yung middle game, halos wala namang middle game na pareho Sa nilaro-laro ko na ilang libong games na, wala naman halos nagkakapareho na middle game. Usually, may pareho lang sa opening
na mahaba kasi yung opening hanggang 10 moves, 12 moves, opening pa rin. Pero pag lagpas mo doon, middle game, doon na nagbabago yan. Hanggang end game na yan. So, very important na sanay ka sa mga combination. May mga themes yan eh. Ano yung pag-sacrifice para pumasok yung atake mo doon sa king. Maraming Talagang themes yan. matinding pag-aaral talaga, Matindi sir, no? talaga. At parang parang nakita ko nga yung chess parang buhay na kailangan discipline ka at yung mga plano naka-ready. Tapos hindi yung basta sasabak lang, sir, hindi no? lang yung ganon. Opo. Tapos yung darating na yung end game na dapat marami sa end game kasi dapat napapag-aralan mo na. Pag dumating yung ganitong end game, alam mo na draw or talo or panalo. Alam mo na. Oo, kaya may mga key positions ang tawag diyan. Pagka ganito yung position, rook and pawn against rook, kapag ganito na posisyon, panalo na. Alam mo na. So, na lang, application na lang. Application na lang yun. Oo. Pero alam mo na dahil pinag-aralan mo. Hindi dahil in-over the board mo. Dapat yon alam mo na. A matter of execution na lang. So hindi pala yun, sir, basta-basta lang na, sige, move. Di ba? Hindi. Yung kailangan po ba, sir, 2 moves ahead lagi iniisip mo? Hindi naman. Minsan one move ahead lang kasi ang daming variations eh. Tsaka Opo. minsan 1 move or 2 moves ahead lang kasi magaling ka mag-appreciate ng position. Ibig sabihin, alam mo na lamang. Kasi nasanay ka sa pag-aaral mo at saka sa mga games mo, na lamang ka pagka ganyan. So, hindi mo na kailangan. Pero kapag hindi ka aral, ayun ang problema. Yun. Kailangan aabot ka pa ng third move o fourth move dahil hindi mo nga alam na okay na yung position mo eh. So, yun ang lamang minsan ng mga masters o mga nag-aaral na hindi sila kailangan pumunta ng third or fourth move kasi on the second move, alam nila na lamang na sila. Doon pa lang, alam na, Oo, sir. tapos titingin naman sila sa ibang variation. Kasi maraming variations yan eh. At saka every move, nag-iiba yung yung requirements at saka yung pag-iisip. Ganun pala yun, Oo. katindi. Sir, kasama ba sa pag-iisip yung what if? Or is that a beginner thinking? Yung No. Opo. Ano yan? Sa lahat ng stages, beginner, professional, what if tinira niya ito? Oo, anong gagawin ko? What if ito? So, titignan mo yung mga options niya. Ngayon, pagka ka na, parang bihasa ka na, Opo. minsan alam mo na yung hindi na kailangan titignan ito. Opo. Kasi alam mo na yan eh. Pagtingin mo lang, hindi na kailangan tignan yan dahil obvious. Obvious Na na yun yung- panalo Opo. or obvious na matatalo ako. So, hindi disregard mo na yan. And then, nag-gain mo yung knowledge na yan dahil nag-aaral ka. Tapos pinapractice mo sa laro. Opo. So, very important talaga yung nag-aaral ka. Tapos, anong opening, anong depensa. And then, sa middle game, nag-aaral ka rin ng mga games sa mga champions. Ayan. So, ginagawa nyo, sir, parang you're scouting before your game? Parang ganun ba? Yung yung opponent nyo, magiging kalaban nyo, naaral nyo na, correct. naaral nyo na po yun. Especially now, napakadaling mag-prepare. Yeah. Kailangan mo lang ng yung mega chess. Basta sa computer. Oo, opo. Oo. Opo, may nakausap nga ako, nalalaro niya sa computer po siya, naglalaro na ngayon ng Oo, chess. sa Opo, computer. opo. And then, merong na-order na chess base. Na kung saan lahat ng mga games, even ng mga previous pa, ng mga 18th century, ando doon yung mga magagandang games. And then yung mga games ng mga lahat ng world champions, ng mga top players, ando doon. Oo. Sir, digital digital world na. Kumbaga computerized na, kaya nga may laro na po sa computer, di ba? Ano po mas mahirap kalaban, sir? Yung talagang totoong tao, yung computer? Syempre, mabigat yung computer. Alam mo, before, mayroon pa yan eh. Ang tawag nila dyan, man against machine. Sila Kasparov pa nga lumalaban dyan, yung mga top grandmasters. Pero later on, talagang wala nang chance yung mga human. Opo. Talong-talo na sa machine. Yung huling laban na naalala ko, yung magaling na grandmaster from England, Opo. nakalaban niya itong computer,
way back pa yan Way back, I don't know, 10 years ago. Lalo na ngayon, gumaling na lalo yung mga computers. Ang score ron out of 6 games 5.5, 1/2. Ibig sabihin, 5 wins yung computer and 1 draw. Nakuha nung magaling na grandmaster, 1 draw lang. Wala talagang Kasi chance. walang makatalo talaga. Kasi syempre, ano na yun Hindi Set nagkakamali na. ang Computer. Ewan ko kung paano nga nakukompute ng computer yung yung mga AI variations. AI na, sir, no? Oo, tapos split second lang daw, dami nilang ewan ko kung paano nagagawa yan Sir, yung po bang paglalaro ng chess, especially in competition, time po ba yan, sir? Yes, definitely. 3 versions yung natin ngayon, yung competition. And recognized ng World Chess Federation at binibigyan ng ratings yung 3 type of games. Yung una dati, ang binibigyan ng rating, yung standard chess. Yun yung long game. Opo. Oo. At doon ka lang nagiging grandmaster. Later on, na-recognize na rin kasi maraming mga nag-organize, gusto nila yung rapid tournaments. Nag-average ng 30 minutes bawat player yon, maximum na yon. So, ang isang game matatapos less than an hour. Mabilis na lang. Oo, less than an hour na lang matatapos na. Kaya minsan, ang isang tournament pwede nilang tapusin. Kung 7 rounds lang, pwedeng matapos in 1 day. Yun ang kagandahan doon. Tapos, hindi lang yon. Meron pa yung Blitz tournament. Meron na ring rating, official rating ang World Chess Federation. Yung Blitz naman, nag-average yun ng 5 minutes bawat Oy, mas player. mabilis po. Tapos, matagal na yung 10 minutes. Tapos, so, very exciting lalo Opo. ang chess. Kasi, maraming mga pa-tournaments tayo. Gusto nila tapos kagad. Kasi Unang-una, naiinip na yung iba. Opo. hindi lang yon, mas cheaper Yeah, to organize kasi 1 day lang tapos na. Tapos happy rin yung mga naglalaro dahil every week may pa-tournament, hindi ba? Opo. So, 'yun ang kagandahan ng may blitz and rapid. Minsan may pa-tournament, blitz tsaka rapid magkasama. Siguro in 2 days tapos. Mas maganda. Mabilis na, sir. Ang standard chess minsan inaabot ng 1 week. Ganun po Ganun katagal. Oo. Paano yun, sir? Yung sa itong huli, Opo. Itong sa Guam? sa Guam, 5 days. Yung laro yun Opo. Kasi every day, 2 games. I see. Mabigat-bigat na yun 2 Oo. games. Usually, one game a day lang siyempre, masyadong magastos pagka masyadong mahaba. Opo, opo. And welcome naman sa FIDE, o World Chess Federation, yung 2 games a day. So anyway, iyon, 5 days tapos. Oo. Have you ever tried, sir, yung 3 na yon na binanggit niyo? Yes, oo. Oo. Sir Eugene, did you ever thought or visualize na magiging grandmaster kayo and will be part of the history and also your friends with world best champions? Na dumating ba nung bata pa kayo na someday ako ang magiging one of the best? Yan, Well, GM. hindi naman ayun talaga ang ko, ang parang ambisyon Opo. o dream ko na maging grandmaster. Hindi ko naman nasisiguro na ako yung mauuna. Pero definitely it gave me the impetus na maging grandmaster nung during that time wala pang grandmaster. And that's the reason nga na nagpunta sa Europe to campaign doon para makuha ang grandmaster. Grandmaster, opo. So, nagkataon lang na yung mga factors ba nag-favor sa akin. Ako yung nagpunta sa Europe kasi baka yung ibang Asia at during that time ang China natutulog pa. So hindi pa sila masyadong Wala into pa nga chess. Opo. Tayo nga nag sa kanila Opo pa, tayo pa Nagkaroon tayo ng diplomacy chess chess match with China. Opo. Doon kami pumunta sa China. 1975. Kabubukas lang ng China. Dati sarado 'yan wala silang pinapapasok Actually, tayo nga nagising dyan sa chess sa kanila Sana pinatulog yun na lang sa
And then later on, yung Middle East, Opo. sumikat na rin ang chess. Dati walang chess dyan sa ano yan, mga Arab countries, Opo. walang chess Talagang dyan. Europe, Philippines, yun lang po yung Dati Europe lang, Amerika. Amerika, tapos napasok yung Asia. Tapos syempre, yung Europe, kasama na yung Russia dyan. Opo. Sa Russia, ang pinakapopular. Yes. Tapos, pumasok na yung Philippines. Tapos, ginising natin yung China. Tapos, May ginising pala ginising kayo, din sir. tayo yung mga Indonesia and all that. Okay. Yung India. Hindi naman ginising. Mahilig na yung India. Pero, yung support nila, pa lang, very minimal. Pero, yung India talagang, ang tawag nga nila sa chess nila, chaturanga eh. At may kasabihan nga, 3 lugar daw yung pinanggalingan ng chess. Opo. Nagki-claim. Yung isa sa Iran, Iran, and then China, and then India. Yan yung 3 na sabi nila nagsimula yung May chess claiming sa na kanila. rin doon, sir, sa chess. Sa kanila. Actually, sa history, sa kanila talaga nag-umpisa. Although, yung chess during that time, Opo. may iba-ibang mga pyesa pa noon. Pero chess din, meron pa nga elepante. May iba pa. Nag-evolve lang yan eventually to the modern chess ng mga 15th century ata, 14th century. Sir Eugene, sa lahat po ng nilaro nyo, nilabanan nyo, ano po yung pinaka-memorable sa inyo? Siyempre, yung games ko siguro nung mag-grandmaster ako, Opo. yung game ko na nanalo ko sa World Champions, sa mga World Champions, na with ESA. With champion. Siyempre naman, opo. Yon. And then yung games ko na nag-qualify ako sa interzonal, sa candidates. Inaano ko talaga yon. First time din kasi an Asian nag-qualify sa candidates during that time in 1982 doon sa Toluca, Mexico. So, yeah, very proud tayo as a Filipino na nag-qualify tayo roon. Sir, siguro hindi na mabilang ang inyong, kayo meron na nga po kayong museum eh. Ah, Hindi na mabilang. Kapag kayo po ba tinitignan nyo yung inyong mga trophy, yung mga inyong mga medals, ano pong nasasabi nyo sa sarili nyo, sir? Well, dati nga, parating sa bahay lang, pagkagising, sa bahay. Sabi ko, parang dapat na-appreciate ito ng mga Pilipino, especially yung mga kabataan. Fortunately, itong pamilya na Salvador, they offered yung place nila na kung gusto ko raw, doon ma-display yung mga trophies. Opo. Di tuwan-tuwa kami ni Mrs. kasi yun man ang gusto ko na ma-display itong mga achievements natin. Yes. Hoping na may ma-encourage o ma-inspire ng mga kabataan natin. And so far, mukhang ganun nga ang nangyayari dahil every month, May mga ba? nagpupunta yung mga kabataan, Nice. kasama yung mga parents, at kinukwentuhan ko sila doon, yung mga mga struggles and all that, yung mga tournaments. So, yun. And hopefully, na-inspire ko sila. And yun nga, nagpapasalamat ako sa Salvador family Opo. from Marikina. Support talaga. Oo, support. Doon sa, sa Pande Pande Americano? Pande Americana sa Marikina. Ando doon yung... Doon nandun yung museum niyo, sir? Oo, ando doon yung museum. Mas visit po, ha? Oo, invite ko yung mga Pwede po ba kami kabataan. bumisita doon, sir, din? Magsama na Oo. kami mga Oo naman. chikiting. Oo. Sir, yun, aside from that, is there a school ba or clinic for chess mastery? Si Grandmaster Jason Gonzalez of Opo. the National Chess Federation of the Philippines, meron siyang ano ang pangalan ng lugar niya? PACE, Philippine Academy for Chess Excellence. Yun ang meaning nun. And may mga lectures sila together with the woman grandmaster. Yung first woman grandmaster natin, si Janelle Frayna. So, may mga schedule sila na nagtuturo ng chess doon. Kaya- Minsan online o minsan doon. May place talaga doon sa
Quezon City, somewhere in Quezon City, sa Mindanao Avenue. Oo. Doon pwede pumunta. Oo, pagka may schedule. So kailangan Magpapaschedule, sir, yung ano doon. Or kapag Kailangan- meron lang available na schedule, then you kung check. may events kasi ina-announce naman I nila. see. So yun. Oo. Sir, before we proceed to our slam book, last question po. Ano po yung mga benefits that we can get in playing chess? Uy, Siguro yung top 3, sir. bay, napakarami niyan ha. Unang-una, ang tawag na natin sa sports ay discipline. So ito, na-enhance yung discipline natin. Okay. Oo. So, ang chess naman more on mental. Ang karamihan sa discipline natin ay physical, di ba? Opo. Pero they both require mental and physical discipline. Kaya nga discipline ang tawag sa sports eh. So very important lang na yung generate natin o natutunan sa sports, importante lang ma-apply sa buhay. Yun yung kasi there was a time focus lang ako sa chess ng pag-improve ko ng laro, pero minsan hindi ko na-apply sa buhay. So later na-realize ko, bakit po hinahanap mo lang yung good move sa chessboard? Dapat sa life. Dahil sa eh. buhay din. So, yun na nga, yung discipline, Opo. dapat walang bisyo, dapat iwas sa mga hindi magaganda. Oo, kailangan mga good moves lang, healthy. Ayun, yung mga ganon, and involved in something na constructive Opo. and all that, no? So, to top it all, talagang disiplina. Discipline. Kaya nga ang tawag sa sports ay discipline di ba? Opo. So, ano pa, syempre, nakaka-proud kung nire-represent mo na rin eventually, no? Nire-represent mo yung Philippines. Opo. So, yun, it's a big challenge and honor naman, especially if you succeed, no? Pero ang pinaka-importante sa akin kasi yung sa sports, yung especially sa chess, yung ma-realize mo nga yung three kings Ano ba yung three kings? Yun yung mental king, physical king, and spiritual king. Mental king, physical king, And spiritual king. Now, Wow. very The three important kings. kasi na napopromote natin ito. Opo. So sa mental king, andyan na yung chess. Opo. No, yung physical king, sa chess kasi hindi pwedeng wala ka sa kondisyon. So very important din na kaya ako walking In ako. condition ka. Walking ako Yun ang sa ngayon. exercise niyo, sir. Oo, walking ako 1 hour in the morning and then 1 hour in the afternoon. So late in the afternoon. So kasi na-realize ko yung importance noon. Before kasi hindi ko na-realize Kaya hanap-hanap ako parati ng good move sa chess. Hindi ko na-realize, mali pala yung move ko sa buhay. Dapat magka-join siya, sir. Magka-join. Opo. So kailangan, hindi lang sa chess yung mga good moves mo, most Dapat sa especially sa buhay. buhay. Yun. Pero dalawa pa lang yon. Opo. Hindi ba sabi ko 3 kings? Yes, sir. Ayun nga, yung huli, yung spiritual king. Opo. So very important na napopromote natin yung spiritual king para doon tayo sa good side. Yes. Hindi ba? Kasi kahit na napakagaling mo na, napakautak mo na, kahit na in good shape yung katawan mo, kung ginagawa mo naman yung kagalingan mo sa katawan mo tsaka sa utak, ginagawa mo sa hindi maganda, doon ka sa panglalamang. May kayabangan, yung mga ganun na, sir. Kayabangan. Mga negative na. Minor na negative nga lang yung yabang Ang problema kung nagnanakaw ka o alam mo na, yung maraming mga hindi magagandang gawain, Opo. useless yung pagiging mo. Actually, nakasama pa nga na mentally and physically fit ka. Opo. Tapos gagamitin mo pala sa Hindi kasamaan. maganda. So very important ito, yung spiritual king. Para yung kagandahan ng utak mo at katawan, ma-apply mo para sa pagpanalo ng iyong spiritual king.
Yan. Wow, very well said. Nako, alam niyo mga kabahagit kawan na, tandaan niyo muna yung 3 kings na yon na atin. Mental king, physical king, and spiritual king. Napakarami pa po talaga nating na matututunan kay Sir Eugene Torre. Nako, kulang talaga ang isang oras natin. Kaya mga kabahagit kawan, dyan lang kayo, kapit lang kayo. We'll just pause for another break. Magbabalik po ang inyong Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded with Sir the GM. Ayan, GM Eugene Torre, the legend. And of course with me, Kathy G. And this time, let's get ready for our Slam Book. Slam Book. Slam Book. Alam mo, sir, hindi pa nasasapat kami. Ang dami pa namin gusto malaman sa inyo. Actually, natutuwa kami dahil ang daming inputs eh. Yung mga hindi masyado into chess, parang, kahit pala hindi ka masyado marunong sa chess, but Correct. you have to, alam mo yun, yung mga sinabi niyo, sir, i-apply namin sa buhay. correct. Diba? That's very, very nice. Ito po, sir, one question coming from Laura Jimenez. Ano pong pinagkaiba ng chess sa ibang board games kagaya ng dama? Well, ang nakikita ko kasi sa chess, parang it represents life eh. At parang ma-apply mo nga sa buhay yung principles ng chess eh. Yun ang kagandahan. So, hindi ko nakikita sa ibang board games. Opo. Oo. So, yun ang pagkakaiba. So, yun lang. Kaya, at siya, of course, mas complicated ang chess. Kasi syempre talagang focus ka at reading po ng Oo. mind. Tapos, ang chess kasi, for example, yung pawns. Opo. Ang pawns, actually, kala mo mababa lang yung value nila. Pero actually, sila eventually ang nagde-decide sa game. Oh, yan Oo. 'di ba? Kung iano natin sa buhay, Opo. ang mga piyesa nagiging epektibo lang pag tama yung pagdala mo sa mga piyones. Ang mga piyones, yan yung ating mamamayan. Ha? So, kumbaga, kung tama ang paggalaw ng mga piyones, ng mga mamamayan, nagiging epektibo ang mga opisyales. Yung bishop, yung knight, yung rook, yung queen, nagiging effective sila. Doon lang sila nagiging effective. Pag mali yung pagdala mo sa sa mga pawns mo, kahit na gaano kagaling ng mga pyesa mo, hindi sila magiging effective. Very nice, sir. Ganun yun sa Ganda. buhay din. Pag hindi tama yung paghawak natin sa ating mga mamamayan, Sa tao. kahit na anong galing ng mga opisyalis natin, hindi sila magiging effective. Nandun muna sa mga mabababa, sir. Iyon nga, kaya nga yung pawns are the soul of chess, sabi nga, na sila yung kailangan na importante na alagaan natin na tama yung galaw nila Opo. para doon lang nagiging effective yung mga opisyales. Oo. So, it is how you lead and care for your people. Correct. Oo,
parang buhay nga ang chess Yes, eh. para mas maging Chess is effective. like life. Very nice. oo. I like that, sir. Sir, mahirap po ba matutunan ng chess? Sabi, Sabi ni Benjo Lumibaw. mahirap kung wala kang hilig. Pero kung meron kang interest at hilig, ano naman, madali naman yun ma-appreciate. Pero syempre, kailangan mo may practice, meron kang kalaban, tapos sa konting basa. Ngayon nga, madali naman yung mga info ngayon eh, dahil sa computer, sa internet. Madali na po. Madali na, mag-aral. napakarami. Yung mga principles ng chess, isang click mo lang Makukuha mo na makukuha mo na. So, a matter of application. Oo. Si Jenny Montes, sir, sabi niya, in my opponent offers a draw, do I have to answer? Well, anong tawag niyan? Mas gentleman kung I prefer to continue playing. Yun lang isasagot mo naman. Okay. No, I prefer to play. Ganun lang naman. Mas maganda. Na ituloy yung ano. Hindi, mas maganda mag-reply ka rin. Hindi, pero bago ka mag-reply, mag-move ka. And then, I want to play. Oo. Dapat that's the right thing to do. Oo. Kasi usually yan, dapat nag-o-offer ka ng draw pag ang kalaban mo yung nag-iisip. Ha? So, pag tira mo, I offer a draw. So, pabayaan mo siya mag-isip kung i-accept niya o hindi. Sir, sabi ni Laila Cruz, ano po bang ibig sabihin ng queening? Yung queening, yung pawn, pa-queening na. Ibig sabihin niyan, yung pawn nasa 7th rank na. Pagdating na siya doon sa 8th rank, kasi pagdating mo sa 8th rank, pwede siya maging queen, rook, bishop, or knight. Oh, Depende mataas kung na. anong gusto mo. Pero usually, siyempre, ang pinipili mo, queen. Kasi yan ang powerful piece eh. Pero may mga posisyon Opo. na mas maganda, knight. Kasi pag promote mo ng knight, double check yung king tsaka queen Oh. ng kalaban. May ganon. Ayan na, may mga technique tayo nakukuha kay Oo. Sir Eugene. Pero most of the time, siyempre, pagka dating ng pawn sa 8th rank, Opo. in general, maganda talaga i-queen. Meron pa minsan, Opo. wag mong i-queen kasi pag kinwin mo, stalemate. May ganon. Kasi pag kinwin mo, hindi na makagalaw yung kalaban na king, stalemate tuloy. Kasi powerful nga yung queen Yung eh. queen. Wow. So, ang gagawin mo dapat yon ano lang siya, maging rook. Hindi na stalemate. Kasi kung stalemate, draw eh. Ito sir, sabi dito, may question. What is the difference ng stalemate and checkmate? Ayun nga, yung stalemate, draw. Ibig Draw. sabihin, hindi siya under check, pero hindi siya makagalaw. Ang checkmate, under check siya at hindi na makagalaw. Ayun. Yung king hindi na makagalaw. Check siya eh, kailangan gumalaw o may cover. Hindi na nga wala na. So checkmate. Ayun pa. O ayan, marami kayong technique na nakukuha, mga kawan at kabahagi. Sir, sabi ni Lolita Tamano, paano niyo po nagagawa maging sobrang focus kapag naglalaro ng chess? Siyempre, nade-develop yan eh. Opo. And kasama na dyan yung interest mo, yung yung love for the game. Importante, Yes. mahal mo yung laro, yung ginagawa Siyempre, mo. kahit Oo. saan naman po di ba? Maski saan naman eh. So, very important yun. Sabi ni Jay-Z, meron daw po ba kayong favorite opponent, sir? Wala naman. Tsaka wala rin akong favorite na mga pyesa. Dati meron pa akong favorite na mga pyesa. Pero as you become more professional, mas kailangan ma-appreciate mo lahat ng pyesa. Oo. So, kung kailangan mo i-sacrifice yung rook, i-sacrifice mo. Oo. Kahit na gusto mo yung rook. Kailangan, ayun nga, sinasabi nga po, the important move po ba ang in-rook? Ayun. In general, yung in-rook kasi castle yan eh, Opo. castling. So, or sa Espanyol, enroque. So, in general, kinakastling talaga yung king. Pero doon sa secured position, sa secured na side.
pwede ka kasi mag-castle king side and queen side. Pero usually, king side ang castling. Oo. So, Wow. Palalim na ng palalim. Kaya I'm sure yung mga mahilig po maglaro ng chess dyan at yung sa mga hindi pa masyado na iniisip nila, nako, hindi pa ako masyadong bihasa. Ito na po, ang dami na nating nakuwang tips from GM Eugene Torre, ha? Kaya i-apply nyo na yan sa inyong mga kalaban. Nako, eto na po. Maraming salamat sa lahat po na nagpadala ng kanilang katanungan for Sir Eugene. And may last question na humabol, sir. Oh. How do you treat your queen daw po? Personal. Si ma'am, the queen. powerful yung queen eh, di ba? Okay, opo. So, ano yan, kailangan Hindi pwedeng hindi pwedeng Basta-basta ka, sir. Oh, powerful ang queen kaya dapat tama yung paggamit mo talaga sa queen kasi usually yun ang nagche-checkmate eh. Oh, kaya kayo diyan baka ma-checkmate kayo pagka Dapat sumunod kayo sa queen, ma'am, di ba? Follow your queen. We are your queens. Ayan. Ayan. Nako, thank you ha for our slum book. Eto na po, diretso na tayo, Sir Eugene, sa ating Fast Break. Fast break. Fast break. Fast break. Sir Eugene, mabilisang sagot lang po ito sa mabilisang tanong. Kafe Americano or hot tea? hot tea. Would you rather read minds or see the future? Read mine. More money or more time? More time. King or queen? Queen. Stargazing or morning walks? Morning walks. Planned or spontaneous? Come again, please. Planned or spontaneous? Planned, yeah. Beach or mountains? Beach Complete the sentence. Game of chess is? is life. How does chess symbolize life? How does Very meaningful, sir. yeah. How does chess symbolizes your life? Well, it's how chess symbolize. It's on my in my Yeah, in your sa in inyo, my sir. case? In your case. well in general, sir. yung I try to as we said earlier, I try to protect and promote yung Yes. three kings. Yes, Yung that's three very- kings Naman ko. po natin. Kasi Describe ang- yourself in one word, sir. Describe myself In in one one word. Handsome. Smart. Happy. Happy. Yun. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, siguro before we end this one, we want to ask your final message para po sa inyo sa ating mga tagapakinig, sa mga supporters ninyo, and for those who wants to be like you, how to be you daw po, Sir Eugene. Well, gusto ko invite yung lahat ng mga Pilipino, maski na hindi Pilipino, lahat na. Invite ko mag-chess, especially yung mga kabataan natin. Kasi ako naniniwala talaga na malaki ang mako-contribute ng chess para yung mga gagawin o moves ng ating mga kabataan, especially sa future nila, ay they will also try to play the best moves, not only in chess but most especially in life. Kasi sa pag-chess naman, ilan lang naman talaga yung mag-excel to eventually represent the Philippines. Ilan lang yon. Siguro 1% lang yon or 2%, marami na yun. Pero yung 98% na nag-chess ng mga kabataan, I really believe na magbe-benefit sila doon yung paggamit nila sa chess doon sa kanilang buhay, sa kanilang future. No, kung ma-apply nila ang chess doon sa kanilang future, ay confident ako na magiging very successful sila. Thank you so much, Sir Eugene Torre. By the way, would like to thank Fin Cotton, syempre, sa pag-sponsor dito sa Sports Minded. Ayan, for you, Sir Eugene. Thank you very much. Yan aming mga small token para po sa inyo at sa pagpunta nyo po dito sa amin. We're very thankful. Again, thank you very much. Thank you very much, Pink Cotton and Radyo Pilipino.
You're welcome, sir. Again, mga kawan, kabahagi, let's give it up for the legend, Grandmaster Eugene Torre. Thank you very Thank much you. for My pleasure. sharing your time with us and your knowledge also, Sir Eugene. And thank you rin po mga kabahagit kawan sa pagsama sa amin ni legendary chess Grandmaster Eugene Torre dito sa Sports Minded. Until next Saturday, mga kabahagi, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.